sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at delegasyon ng Pilipinas nasa Tokyo na para sa ASEAN-Japan Meet. Mga transport group na Manibela at Piston muling magtitigil pasada sa darating na 2 linggo. Posibleng bawas presyo sa mga produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo. At dagdag sahod sa mga kasangbahay sa Metro Manila at sa minimum wage earners sa Caraga Region inaasahan sa 2024. Inaasahan na ang rollback sa presyo ng kerosene samantalang mataas ang tsansang manatili ang presyo ng gasolina at diesel sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring bumaba ng 45 hanggang 85 centavos kada litro ang presyo ng kerosene. Maaari namang magkaroon ng marginal rollback sa presyo ng gasolina na 15 centavos kada litro at diesel na 20 centavos kada litro. O kaya ay manatili sa kasalukuyang antas ang presyo ng parehong produktong petrolyo. Ipatutupad ang pagbabago sa presyo ng petroleum products sa araw ng Martes, December 19. Magsasagawa ng 2 linggong tigil pasada ang mga transport group na Piston at Manibela habang papalapit na ang deadline ng franchise consolidation sa December 31. Naniniwala ang Piston at Kilusang Mayo 1 na kapag hindi sila pinagbigyan ng gobyerno sa kanilang panawagan, magreresulta ito ng krisis sa transportasyon. Ito ang balita ni JP Nunez. Extended ang pagsigaw sa kalsada ng transport group na Piston at Manibela kahit anila mawalan ng kita sa binabalak nilang panibagong malawakang tigil pasada. Ang mahalaga, mabigyan din nila ang kanilang hinaing sa pamahalaan na ibasura ang deadline ng franchise consolidation. Ayon kay Marval Buena, mula Lunes, December 18 at hanggang sa December 29 ay tuloy-tuloy ang kanilang isasagawang transport strike. Sa susunod na linggo, ang Piston at Manibela ay magtutuloy-tuloy sa tigil pasada. 1 linggo hanggang magpasko o hanggang matapos na itong taon. Hindi matatapos ngayong araw, kundi magkakaroon muli ng mga paghahanda sa mga susunod na mga pagkilos. Sabi nga natin, hindi lang rally ang gagawin natin, kundi nagpe-prepare tayo sa isang mas malaki pa na transport strike. At bagamat mabigat nila sa kanilang loob, humihingi na sila ng paumanhin sa mga maaabala sa pagpasok ng 2024 dahil tiyak na pahirapan sa pagsakay ang sasalubong sa publiko, lalo na sa mga galing ng bakasyon na babalik ng Metro Manila. Walang masasakyan yung ating mga mamamayan, hindi lamang ang maepektuhan nito ay yung kabuhayan ng mga driver, ng mga operator, kundi mismo yung ating economic ay maepektuhan kapag wala tayong public transport. Bukod sa mahihirapang sumakay, mas magiging malakian nila ang gastos ng isang mananakay. Dahil kapag walang masakyan na mga jeep, mapipilitan ang mga commuter na mag-taxi, bus o TNVS na di hamak na mas mataas ang singil na pasahe. Meron pong mahigit 41,000 na traditional jeep. More than 30,000 ang hindi pa nagko-consolidate. Ang ibig sabihin, lahat yan kolorong by January. And therefore, ang magiging problema, walang masasakyan yung mga manggagawa na papasok sa trabaho at saka uuwi. Subalit ang Department of Transportation ay hindi nagpapatinag sa banta ng transport crisis sa susunod na taon. Ayon kay DOTR Undersecretary for Planning Timothy John Batan, sa NCR ay mayroon ng mga consolidated entity sa halos lahat ng ruta. Kaya may sapat na masasakyan ang pasahero sa kada ruta sa Metro Manila. Kakaunti na lang rin anya ang nanganganib na maging kolorum kung sakaling kapusin pa rin ng masasakyan ang mga pasahero. Sagot ng DOTR, pwede namang mag-issue ng special permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB.
Nakita na po ng LTFRB na ang mga major routes po natin ay meron ng mga consolidated operators at handa rin po ang ating LTFRB na mag-issue ng special permits at mag-deploy ng mga additional na mga units doon po sa mga lugar na kung sakali man po ay kukulangin ng serbisyo. Ayon sa DOTR, simula January 1, ang mga tradisyonal na jeep na hindi pa nagko-consolidate ay hindi na papayagang palawigin ang prangkisa at ituturing na silang mga kolorum. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Planong iakyat sa Supreme Court ng grupong piston ang issue ng consolidation at modernization ng public utility vehicles. Sinabi ni Piston President Modi Floranda na pinag-aaralan na ng mga abogado nila ang posibilidad na ito. Iginiit ng transport leader na kautusan lamang ito ng Department of Transportation at hindi batas kaya hindi maaaring ipilit sa kanila. Pabor ang karamihan sa mga Pinoy sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP ng pamahalaan batay sa isang survey. Ayon sa research and analytics firm na Capstone Intel Corporation, mula November 22 hanggang 29, lumabas na ang karamihan o 70% ng mga Filipino adult ay sumusuporta sa nasabing hakbang ng gobyerno. Inilabas ang mga resulta ng survey matapos ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na palalawigin ang December 31 deadline para sa pagpapakonsolidate ng mga PUV operator at driver. Ipinaliwanag ng Pangulo na hanggang sa ngayon, halos 70% ng lahat ng operator ay nag-commit na at nag-consolidate sa ilalim ng nasabing programa ng pamahalaan. Nasa Tokyo, Japan na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang iba pang mga opisyal ng pamahalaan upang dumalo sa 50th Commemorative ASEAN-Japan Friendship and Cooperation Summit. Mula sa Tokyo, Japan, ito ang balita ni Nel Maribohok, live. Nel, ano-ano ang mga nakalatag na schedule ngayon ng Pangulo? Yes, Rosalie, may ilang schedule na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Tokyo, Japan. Base sa impormasyon na ipinadala sa atin ng Malacanang, dadaluhan mamaya ni Pangulong Marcos kasama si First Lady Luisa Raneta Marcos ang gala dinner na hosted ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Bukas naman ng umaga ang formal na pagbubukas ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Sa ngayon ay wala pang ibinibigay sa atin na detalye sa mga magaganap na bilateral meetings ni Pangulong Marcos sa sideline ng summit. Ngunit kumpirmado naman ng pakikipagpulong niya sa Japanese investors. Ang Japan ang ikalawang malaking trading partner ng Pilipinas noong 2022 na nagtala ng $23.49 billion total trade. Pinakamalaking pinagkukunan rin ng Pilipinas sa Japan pagdating sa Official Development Assistance o ODA na may kabuang 40.49% o katumbas ng $12.9 million mula sa kabuang portfolio. Abot naman sa mahigit 331,000 na registered Filipinos ang nasa Japan. At inaasahan natin, Rosalina, bago bumalik ng Pilipinas ang Pangulo sa Lunes, ay magbibigay siya ng panayam sa Filipino Media Delegation na nandito sa Tokyo, Japan. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Rosalie. O Nel, ano ba ang inaasahan na magiging laman ng joint statement ng ASEAN at Japan dyan sa commemorative summit na ginaganap sa Tokyo? Bagamat ito ay dadaan pa sa masusing negosasyon sa mga bansang na kasapi ng ASEAN at maging ng Japan, pero ito ay sa sentro doon sa mga usapin sa pangreyon. Isa dyan yung usapin sa West Philippine Sea at sa Korean Peninsula at iba pang mga usapin katulad dyan sa Myanmar at ibang mga geopolitical tensions na nakakaapekto din sa ibang mga bansa. At sa sentro rin dito yung kooperasyon naman ng Japan sa ASEAN pagdating sa trading. So yan yung mga abangan natin ng mga na joint statement ng ASEAN at Japan. Inaasahan natin na ilalabas siguro linggo ng hapon dito sa Japan ay makikita na natin yung mga mapagkakasunduan ng ASEAN at ng Japan. Rosalie. Nel, bagamat nga ang pagtutuunan ng pansin ng Pangulo dyan sa Tokyo ay ang pagdalo sa ASEAN-Japan Summit, meron pa rin bang pagkakataon ng Pangulo para makumusta at makapulong muli ang Filipino community dyan sa Tokyo?
base sa binigay sa ating impormasyon ng Department of Foreign Affairs, walang magiging schedule ng Pangulo na Filipino community meeting niya dahil kung matatandaan natin nung ngayong taon din na ito o January, yung unang punta niya dito sa Japan ay nakapulong na niya yung mga Pilipinong nandito sa Tokyo, Rosalie. Alright, maraming salamat Nel Maribohok, nag-ulat ng live mula sa Tokyo, Japan. Mananatili sa Davao City si Vice President Sara Duterte bilang caretaker ng pamahalaan habang nasa Japan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ng Office of the Vice President na pangungunahan nito bilang chairperson ang mga pagpupulong ng Executive Committee. Mag-oopisina ito sa DepEd Davao at sa OVP Davao Satellite Office. Kapansin-pansin naman na wala sa departure ceremonies kahapon si VP Sara. Iba sa nakaugalian tuwing bumabiyahe sa labas ng bansa ang Pangulo. Bahagyang umangat ang pinakabagong approval ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang survey na isinagawa ng Publicus Asia mula November 29 hanggang December 4. Batay sa ulat ng nasabing survey company kahapon, December 15, mula 55% noong ikatlong quarter, nakuha ni Pangulong Marcos na maiangat hanggang sa 58% ngayong ikaapat na quarter ng taon. Partikular ito sa mga lugar tulad ng North, Central Luzon, South Luzon at Visayas. Gayunman tila bumababa naman ang tiwala ng mga mamamayan kay Vice Presidente Sara Duterte, bagamat hindi naman ito malaki dahil mula 62% ay naging hanggang 59% ang kanyang approval ratings. Ibinunyag din ng survey na tumaas ang overall performance rating ng administrasyon ni Pangulong Marcos mula 53% noong ikatlong quarter hanggang 61% ngayong ikaapat na quarter ng taon. Nananatili ang target na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas para sa taong ito, ayon sa economic managers ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. 6 hanggang 7% ang growth targets ng Development Budget Coordination Committee o DBCC para sa 2023. Nakabatay ito sa 5.5% na antas ng paglagong na itala mula buwan ng Enero hanggang Setyembre. Isang interagency body ang DBCC na may mandatong tukuyin ang macroeconomic assumptions ng pamahalaan. Binubuo ito ng Department of Finance, Department of Budget and Management, National Economic and Development Authority at Office of the President. Samantala, adjusted naman ang growth target ng DBCC para sa taong 2024. Mula sa dating range na 6.5 hanggang 8.0%, nilimitahan ito sa 6.5 hanggang 7.5%. Samantala, inaasahan naman ang 6% na average inflation rate para sa taong ito. Humiling ng suporta mula sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan si House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng panukalang amyendahan ang saligang batas. Anya, hindi susulong ang panukala kung walang suporta mula sa kanila. Ito ang balita. Ipinaabot na ni House Speaker Martin Romualdez sa mga leader ng lokal na pamahalaan ang plano ng House of Representatives na isulong ang pag-amyenda sa 1987 Constitution sa susunod na taon. Kaya naman ngayon pa lang, hinihingi na nito ang suporta nila upang umusad ang panukala at maipalaganap sa kanilang constituents. Ginawa nito ang pahayag sa awarding ng the Seal of Good Local Government ng Department of the Interior and Local Government o DILG. And I mention this to you because we cannot do this and we cannot be successful again without the help of our friends, our brothers and sisters in the LGU. So we would like to elicit your support. In fact, we shall be communicating with you shortly, and I have actually given a quick briefer to our Secretary of Interior Local Government. Ipinaliwanag din ito sa mga local government official ang iba't ibang paraan upang amyendahan ng saligang batas, gaya ng People's Initiative at Constitutional Assembly na target anya ng mga mambabatas sa Kamara. I say this because we would like to undertake this twin methods of addressing constitutional amendments, if not revisions therein. And I'm telling you this right at the end of this year because the House of Representatives would like to take the cudgels and take this on in 2024.
Dagdag pa nito, may basbas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang panukalang charter change sa ikaaangat-anya ng kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Ayon mismo sa Pangulo, dapat tingnan ng mga mambabatas kung paano isulong ang pagrebisa sa economic provisions ng saligang batas. Ito ay upang makahanap ng paraan upang mas makahikayat ng mas maraming mamumuhunan sa Pilipinas. But in my interest, my primary interest is to try and make our country a investment-friendly place. And what we'll see, that's why the study is really not about the Constitution. It's about what do we need to do, what do we need to change so that these potential investors will in fact come to the Philippines. Sa Senado, muling itinutulak ni Senator Robin Padilla na chairperson ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ang pag-amyenda sa konstitusyon. Subalit hindi gaya sa una nitong isinulong na pagbabago sa economic provisions, nakasentro na ang panukalang amyendahan ng mga probisyon sa saligang batas na may kinalaman sa politika. Partikular na ang pagdadagdag ng bilang ng mga senador sa bansa at pagbibigay ng 4 na taong termino na may isang re-election para sa presidente at vice-presidente. Tinutulan ito ni Senator Amy Marcos, samantalang naniniwala naman si Senador Cynthia Villar na mahihirapan si Senator Padilla sa pagsulong ng ganitong charter change sa Senado. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahan ang pagtataas sa sahod ng mga kasangbahay sa Metro Manila at mga minimum wage earners sa Caraga Region matapos aprubahan ng kani-kanilang wage boards ang wage increase. Sa isang pahayag, inanunsyo ng DOLE na kinumpirma ng National Wages and Productivity Commission o NWPC ang wage order na isinumite ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB sa Caraga at NCR noong December 13, 2023. Sa inilabas na motu proprio wage order ng Caraga RTWPB noong December 5, madaragdagan ng daily minimum wage ng 20 pesos sa lahat ng sektor mula January 1, 2024, habang magkakaroon pa ng additional 15 pesos sa second tranche sa May 1, 2024. Samantala, naglabas din ng motu proprio ang RTWPB ng NCR noong December 12 kung saan nakasaad na madadagdagan ng 500 piso ang buwan ng sahod ng mga kasangbahay sa Metro Manila. Dagdag pa ng DOLE na ang wage orders ng RTWPB ng Caraga ay inilathala ngayong araw December 16 at magiging epektibo 15 days mula sa publication nito. Habang sa December 18, 2023 naman, ilalathala ang wage order para sa mga kasangbahay sa NCR. Ngayong malamig ang panahon, uso ang sipon at pagbahing. Paalaala ng mga doktor, huwag ito baliwalain dahil maaari itong sintomas ng pagkakaroon ng allergic rhinitis. At kapag napabayaan, maaaring magdulot ito ng mas malalang health condition. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Isang factor ang environmental exposure kaya nagkakaroon ng pamamaga ang ilong na tinatawag ring allergic rhinitis. When we say allergic rhinitis, it's actually symptomatic inflammation of the nose after exposure to a certain environmental allergen. So, you will only have those symptoms of sneezing, no? Yung pagbabahing. You have also runny nose, yung laging may sipon, no? Sa umaga na clear lang. You have also this laging nangangati yung sa ilong. And lastly, you have this clogged nose o yung black nose, yung laging barado ang hilong. So yung mga yun, yung mga symptoms usually after mo ma-expose sa certain allergen sa ating paligid, and after that, nagre-react lang yung ating ilong sa kanila. Kaya meron kang mga simptomas ng katulad ng mga ganon. Pinapayo na hanggat maaari ay may patingin agad sa doktor kung nakakaranas ng mga sintomas ng allergic rhinitis. At kung may family history naman, ay maaaring magpa-allergy test na habang bata pa upang hindi na humantong pa sa other health conditions.
Baka meron po kayong mga symptoms of allergic rhinitis na hindi nyo naman masyadong iniinda, no? Not until later on, na complicated case na pala yan. Meron na kayong mga asthma na, no? Meron na kayong sinusitis, then that's the only time na makapagpa-check up kayo. And then, if you really have a very strong family history of allergies, it's better po as early as childhood, you prevent na the early development of allergies by not exposing yourself to these mga possible allergens. So, avoidance measures is very important. Alamin ang iba pang dahilan kung bakit nagkakaroon ng allergic rhinitis ang isang tao. Manood ng Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga, dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas na ng Philippine National Police ang full alert status sa buong bansa. Kasunod ito ng inaasahang pagdagsa ng publiko sa mga pasyalan, pamilihan at iba pang matataong lugar. Nais ng PNP na masiguro ang kaligtasan ng publiko laban sa mga mapagsamantala ngayong holiday season. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nasa 39,000 na PNP personnel ang kanilang ipakakalat sa buong bansa. Maliban pa dyan ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Metropolitan Manila Development Authority at force multipliers mula sa mga local government units na tutulong din sa pagbabantay. Pinaalala po ng ating Chief PNP sa ating mga regional directors na sila po ay lumabas sa kanilang mga kampo at bisitahin, mag-conduct po ng mga random inspection para siguraduhin na yung ating mga ikinasa po ng mga security deployment, particularly doon sa mga places of convergence po ay nasusunod po ito. At nakikita din po natin yung mga possible vulnerabilities na po pwede po nating in-strengthen. Mahigpit din ang bilin ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga regional director na siguraduhin ang seguridad sa kanilang nasasakupan. At this point in time po ay ang PNP po ay in the mode po ng strengthening po yung mga security measures and precautionary measures di lamang po sa mga terminal, lalong-lalo na po doon sa mga areas na alam po natin na dinadagsa po ng ating mga kababayan. Panahon na para muling pag-aralan ng ipinatutupad na seguridad sa loob ng Mindanao State University. Sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa isang panayam na kung siya ang tatanungin, mainam nang may mga pulis at militar sa loob ng MSU campus. Sa ganito anyang paraan, mas mabilis na maaaksyonan o matutugunan ang mga insidente gaya na nangyaring pagsabog noong December 3. Ang MSU ay may sariling polisiya na nagbabawal sa pagpasok ng mga pulis at sundalo dahil may sarili itong security forces sa loob. Nagsumiti na kahapon ng kanyang counter affidavit si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa mga reklamong grave threats na isinampa sa kanya ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Nagkasagutan naman ang mga supporter ng dating Pangulo at ng mambabatas sa labas ng Prosecutor's Office sa Quezon City. Ito ang balita ni Dante Amento. Wala pong NPA dito! Sa inyo po mismo nagkagaling! Ilan po ang namatay sa panahon ni Duterte? Maingay na sigawan ng magkabilang panig ang bumungad sa labas ng Quezon City Prosecutor's Office kahapon. Bit-bit ang mga placard at suot ang kani-kanilang mga t-shirt. Isinigaw ng magkabilang panig ang suporta kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at kay ACT Teachers Representative Franz Castro. Kaugnay ito sa pagdinig sa inihaing reklamo ni Representative Castro laban sa dating Pangulo na grave threat. Sa inihaing counter affidavit ni dating Pangulong Duterte, mariin niyang itinanggi ang mga akusasyon na pinagbantaan niya si Representative Castro. Wala umanong batayan o probable cause para idiin siya sa krimen. Nanindigan itong hindi siya nagbigay ng anumang pahayag na may layunin o intensyong magdulot ng pinsala o pananakit kay Castro. Binalikan o ikinwento lamang umano niya ang naging usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte kaugnay sa panukalang confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Kaya hiling nito sa piskal, i-dismiss ang reklamo.
Wala naman doon siyang intent to threaten kasi daw kinikwento lang naman daw niya yung advice niya kay Vice President Sara about ROTC, confidential funds. So yun, therefore wala naman siyang threat actually kay Congressman Franz. So we of course made it very clear na that's not the case. Subalit ayon naman sa abogado ni Castro, taliwas dito ang pag-intindi nila sa naging pahayag ng dating Pangulo sa kanyang programa sa SMNI. Na naka-apekto yon kay Congressman Franz, so kay Representative Franz na in fact na-threaten siya. And that is enough, we think, for moving the case forward. Naniniwala din si Castro na magkakaroon ng resolusyon ang piskal pabor sa kanila na inaasahang mailalabas sa Enero ng susunod na taon. Ako ay nagtitiwala sa ating counsel doon sa merit ng case na pinail natin at nagtitiwala ako na makukuha natin yung hustisya. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sadigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag kahapon ng Korte Suprema na pinanatili nito ang pagtanggal sa trabaho sa isang accountant na gumamit ng company payroll para sa paluwagan, isang hindi organisadong paraan ng pag-iipon ng pera. Sa isang pahayag, sinabi ng Supreme Court na lumalabag sa tiwala at kumpiyansa na ibinigay sa isang accountant ang paggamit ng company payroll para sa personal na pakinabang na maaaring maging batayan para matanggal ito sa trabaho. Hindi tinanggap ng hukuman ang kasong isinampa ni Claudia Varquez laban sa hatol ng Court of Appeals na nagpapasya na wasto ang kanyang pagkakatanggal mula sa serbisyo ng kanyang employer, ang Ryder Livette Bucknell Philippines Incorporated, at bumaliktad sa desisyon ng National Labor Relations Commission. Gayunpaman, hindi umano lubos na natupad ang procedural due process requirements, kaya inatasan ng Korte Suprema ang naturang kumpanya na bayaran ng naturang accountant ng 30,000 pesos bilang nominal damages. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon dito sa Pilipinas, kaya marami ang nagsasamantala at nagpapanggap na magbibigay ng trabaho sa ibang bansa. Muli namang nagpaalaala ang Department of Migrant Workers sa job seekers na mag-ingat sa nilalapitang mga recruitment agency. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Siguruhing rehistrado. Ito ang payo ng Department of Migrant Workers sa mga naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Ayon sa DMW, kailangang suriin muna ang lisensya ng mga lalapitang recruitment agency upang hindi masayang ang inyong gagastusin. Ngayong taon, nasa 6 na illegal recruitment agency na ang kanilang naipasara. Sinabi ni DMW Assistant Secretary Francis Ron de Guzman na ilang training center ang nagpapanggap at nangangakong makapagbibigay ng trabaho sa abroad. Modus operandi ng mga ito ang mag-alok o manghikayat ng mga magte-training bilang caretaker, factory worker, shift worker at iba pa. At habang sumasailalim sa mga pagsasanay ay aalokin na ng trabaho. Ngunit kapag nakapagsumite na ng papeles at nakakuha na ng pera mula sa aplikante, hindi naman ito nakakaalis. Ang advertisement nila, actually, is that if they need us, kasi makakapagpalipat kami. So, yun yung nila. So, for them to get trainees, there's a promise of work, which is no illegal na part. Paalala ng DMW, ugaliing i-check sa kanilang website ang listahan ng anumang ahensya na nag-aalok ng overseas job. Bukod sa pagiging accredited sa DMW, dapat ang makukuhang employer sa ibang bansa ay accredited din ng ahensya para mabigyan ng job order at saka lamang magkakaroon ng OEC o OFW pass. Yung selyadong proteksyon na yan para sa mga OFWs para protektado sila. Linaalabag ng buong buo. Dinurakan ng buong buo, dinurog ng buong buo nitong establishmento na to. Tiniyak naman ng DMW na tuloy-tuloy ang kanilang crackdown sa mga illegal recruitment agencies. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsanib puwersa ang Department of Social Welfare and Development at 3 ahensya ng gobyerno sa pagpirma sa isang kasunduan na tututok
sa mga proyekto, programa at aktibidad para sa senior citizens at persons with disability o PWD sa bansa. Katuwang sa paglagda ng Joint Memorandum Circular No. 1 Series of 2023 ang Department of Budget and Management, National Council on Disability Affairs at National Commission on Senior Citizens o of Senior Citizens. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, gagawing aksyon ang naturang kasunduan para matiyak na lahat ng ahensya ng gobyerno mula sa pambansang pamahalaan patungo sa mga local government unit ay maglulunsad ng mga programang may saysay at umuunlad. Ang bagong kasunduan ay nagbigay ng mga probisyon sa proseso ng pag-uulat at pagmamanman ng lahat ng ahensya ng gobyerno patungo sa makatarungang implementasyon ng Section 36 ng General Provisions sa ilalim ng Fiscal Year 2023 General Appropriations Act. Muling bubuksan ng Commission on Elections ang bidding para sa gagamiting Automated Election System o AES ng 2025 midterm elections sa January 4, 2024. Kasunod ito ng idineklara na failure of bidding noong Huwebes. Maaari pang sumama rito ang lone bidder noong December 14 na Miro Systems Company Limited na diniskwalipika dahil sa kakulangan ng mga isinumiteng dokumento. Ina-anticipate nga po namin itong pangyayari na ito na talagang baka magkaroon ng failure of bidding sa first round. Kaya po yung timelines po ng COMELEC ay meron naman pong sufficient leeway to adjust for these eventualities. Binabantayan ng Pag-asa ang isang low-pressure area na nasa 1,225 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Ayon kay Obet Badrina, DOST Pag-asa Weather Specialist, nasa labas pa rin ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Posible itong pumasok sa loob ng PAR ngayong araw. Maaari itong magdala ng mga pag-ulan bukas, December 17, sa eastern section ng Mindanao at Visayas. Patuloy naman ang pag-iral ng northeast monsoon sa northern section ng Luzon. Asahan ang papulupulong pag-ulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera. Samantala sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, makararanas ng mga isolated rain showers at thunderstorms dahil ito sa patuloy na pag-iral ng easterlies at local thunderstorms. Ligtas na natagpuan sa isang puno ang isang 4 na buwang sanggol kasunod ng pananalasa ng isang tornado sa Tennessee, USA. Busod ng kalamidad, natanggal ang bubong ng kanilang bahay at nilipad ang kuna ng baby kung saan ito natutulog. Ito ang balita ni Early Briones. Isang 4 na buwang sanggol ang nakaligtas matapos na manalasa ang isang tornado sa Clarksville, Tennessee, USA. Isa ang kanyang pamilya sa mga lubhang napinsala ang bahay dahil sa kalamidad. Nilipad ang bubong ng kanilang tirahan at maging ang kuna ng baby. Subalit nakaligtas ang sanggol at natagpuan sa isang tumumbang puno. Nagtamo ng minor cuts at pasa ang baby, kapatid at ina nito sa nakamamatay na tornado. Samantalang nabalian ng braso at balikat ang ama nito. Sa kabuuan, 6 na tao ang nasawi, samantalang mahigit sa 50 ang bilang ng mga nasugatan dahil sa mapaminsalang tornadoes at thunderstorms sa estado noong nakalipas na Sabado, December 9. Nasa category Enhanced Fujita o EF3 ang lakas ng tumamang tornado na may bugso ng hanging aabot sa 150 miles per hour sa Clarksville. Nag-iwan din ito ng pinsala sa maraming gusali at nagdulot ng power outages. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ng Israeli military na aksidente nitong napatay ang 3 hostages ng Hamas sa Gaza. Iniimbestigahan na ang insidente batay sa isang military spokesperson. Ayon sa militar, napaslang ang hostages sa engkwentro ng puwersa ng Israel at ng militant group sa Gaza. Nagpaabot na rin ito ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga biktima at tiniyak ang pagkakaroon ng full transparency sa isinasagawang investigasyon. Sa mga nakalipas na araw, matindi ang bakbakan sa pagitan ng puwersa ng Israel at Hamas militants. Nasa mahigit 100 pa ang bilang ng hostages ng Hamas sa Gaza. Isinapubliko na ng Los Angeles County Medical Examiner's Office ang autopsy report ni Friends star Matthew Perry.
Nakasaad dito na nasawi umano ang aktor sa hinang acute effects of ketamine. Ang ketamine ay isang dissociative anesthetic na ginagamit medically bilang induction and maintenance of anesthesia. Ito rin ay nagsisilbing treatment for depression at management tool. Inihayag din na ang kadahilanan ng pagkamatay nito ay pagkalunod, sakit sa coronary artery at ang mga epekto ng buprenorphine na ginagamit upang gamutin ang opioid use disorder. Gayunman, nilinaw ng mga otoridad na aksidente ang nangyari. Silipin natin ang behind the scenes sa test drive shoot ni Kuya Daniel Rason sa isang budget crossover at pickup truck ng Jack na tampok ngayong linggo sa Manibela. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Kaya kita natin umulan umaraw, araw ng linggo ngayon pero nagtatrabaho ang ating Kuya Daniel. Abangan nyo dito sa Manibela. Susubukan nga ni Kuya Daniel Razon ngayong linggo ang isa sa top-of-the-line pickup truck ng JAC dito sa KDR Adventure Camp, Orani, Bataan. Ito ang masaya sa Sunday shoot namin sa Manibela dahil nakakasama namin si Kuya Daniel habang nagre-review siya ng sasakyan. Ito na yata isa sa pinakamasaya dahil ang ganda ng view at talagang test drive ang aabangan nyo dito sa Manibela sa JAC T8 Pro. Ito ang aming executive producer at director. Basang-basa siya sa ulan. Kaya abangan nyo sa Manibela. Five speed. 6 speed manual. May turbo din siya. Malakas na din humatak. Malakas humatak. Responsive naman siya for a pickup ganito. Diba? Ang ganda. Yan ang abangan nyo sa Manibela. Sa mga naghahanap naman ng budget crossover, baka itong subcompact crossover ng JAC ang isa sa maaari ninyong pagpilian. Ano pinaka masasabi mong magandang feature na meron ito? Bali sir, like sa engine niya sir, sa performance sir, naka-BVT technology siya sir. Sir, same ng mga Japanese car, naka-dock engine din siya na hindi alam ng iba na bumibili ng sasakyan sir na naka-Japanese technology rin si Jack. Pagdating sa performance, sa engine niya sir. Yun nga po, naka-dual overhead camshaft siya sir. Mapapanood ang test drive ni Kuya Daniel sa JAC S2 at JAC T8 ngayong linggo alas 8:30 ng umaga sa UNTV. Sa bayan ding mapapanood via UNTV News and Rescue YouTube channel at Manibela Facebook page. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magtutuos para sa top spot sa Group B ng UNTV Cup Season 10 Eliminations ang DNR Warriors at Department of Agriculture Food Master. Naghahabol naman ng panalo ang Malacanang Team o OPP-MS Trailblazers at AFP Cavaliers para makaabante sa next round. Kaya naman asahan na naman ang isang hardcourt action bukas sa UNTV Cup. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Isa na namang nakapananabik na triple-header game this Sunday sa patapos ng first round eliminations ng UNTV Cup Season 10. Nagaganapin sa Paco Arena sa Maynila.
Sa first game, bakbakang defending champion AFP Cavaliers at rookie team DFA Emissaries alas 2 ng hapon. Naghahabol ngayon ng panalo ang AFP na may 2-2 win-loss record para makabante sa next round at manatiling buhay ang kanilang kampanya na maitala ang kauna-unahang back-to-back championship sa natatanging liga ng public servants. Samantalang ang DFA Emissaries ay nagsisika pa rin makapasok sa win column. Ito na ang kanilang huling laban sa eliminations matapos makalasap ng 5 losing streak. Sa kabila nito ay bibigyan pa rin ng DFA ng magandang laban ang AFP. Sa second game, it's a do-or-die Sunday para sa Malacanang team o PPMS Trailblazers alas 3:30 ng hapon. Matapos ang third straight loss sa opening ng eliminations, 2 beses naman na magkakasunod na nalo ang Trailblazers na ngayon ay nasa ika-6 na pwesto na may 2-3 win-loss record. Nanganganib na ma-eliminate ang Malacanang team kapag nanatili sila sa 6th place dahil ang top 5 lang sa kanilang group ang aabante sa next round. Subalit malaking hamon sa kanila na dungisan ang malinis na 4 straight win at wala pang talo na Ombudsman Grapbusters. Dagdag lang uli kami ng extra effort pa kasi effort lahat yung nagdala sa amin dito sa panalo. I-rest assure namin doon sa mga fans o doon sa naniniwala sa amin na magdadagdag pa kami ng 110% sa ensayo. May magkakaroon kami ng ensayo by Saturday siguro bago game. Lahat ng adjustment, preparation gagawin namin para sa Ombudsman. More on run and gun pa, tapos more on outside shooting pa talaga. Mukhang ayun talaga yung advantage namin sa lahat ng team. Kasi wala nga kaming legit na big man, puro stretch 4. Kaya more on takbuhan, more on shooting talaga yung pinapractice talaga namin. Lagi naman namin in-emphasize yung defense namin eh. Kasi doon kami nakakakuha ng offense sa defense namin eh. So yung transition lagi namin from offense to defense kami, and defense to offense. Kaya lagi kaming, meron kaming nakukuha resulta. Walter kicks it out to Shanko. And terribly. At sa main game, magtutuos naman sa number 1 spot sa Group B ang DNR Warriors at Department of Agriculture Food Masters alas 5 ng hapon. Isang beses pa lang nakatikim ng pagkatalo ang Food Masters sa kanilang last 4 games. Habang wala pa rin nakapagpapayukod sa Warriors na may 5-0 win-loss record. We take it one game at a time and siyempre sabi namin kasama yung mga coaching staff na dapat hindi tayo mag-overconfidence kasi kahit 5-0 na tayo, isipin natin na ito na yung last game na kunwari finals na and do or die game. Ganun pa rin ang mindset namin. Against DNR, since sila yung pinakamalakas talaga sa bracket namin, so I guess i-triple pa namin yung preparation namin against them since malakas talaga sila and hopefully makuha namin yung game. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinalagahan. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Civilian convoy na naghatid ng regalo sa mga frontliners sa West Philippine Sea matagumpay kahit nakaranas ng pangaharang mula sa mga barko ng China. Good news, ang ating supply boat na si Emil Chawi ay nakarating safely sa Lawak Island. And ibig sabihin nun, ang ating mga ipinarating na mga goods doon at siyang mga gifts doon sa Lawak Island ay successfully nakarating din sa ating intended beneficiaries. Tinapyas na confidential at intelligence funds sa ilang civilian agencies hindi na ibinalik sa pinal na bersyon ng 2024 national budget. Hindi kasi nilipat yung iba sa CIF ng NICA, NSC. So, hindi mo masabing wala talaga pero nalipat sa mga security agencies from civilian agencies.
Charter change isusulong ng Kongreso upang mapaunlad ang ekonomiya ayon kay House Speaker Martin Romualdez. We would like to pursue amending the Constitution and having the substantive portions of these amendments or even revisions through a constituent assembly, the third mode. So I'd like to share that with you, and we want to do this because we really want to address the economy. We want to lift the restrictive provisions in our Constitution vis-a-vis the economy. House resolution na humihikayat suspendihin ang operasyon ng SMNI pag-aaralan ng National Telecommunications Commission. That's why we are urging NTC to suspend muna habang nakikita natin na mukhang niloloko-loko tayo dito. It's summary lang para pakita po natin sa taong bayan ang mga violations that we have seen so far. Not just their franchise on Section 4, Section 10, Section 11, mukhang ngayon pati Section 12. Pati ang highest law of the land, ang Constitution natin, 2 articles. Article 12 and Article 16. We will be evaluating very carefully the resolutions and whatever that this committee may come up with too, and we take into account also the existing mandate that we have and the corresponding jurisprudence. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaprubahan na ang December 31 deadline ng franchise consolidation para sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Piston, kinundi na ang desisyon ng Pangulo. Marin natin kinukundi na itong pahayag ng BBM na hindi na niya pagbibigyan yung ating public transport. Sa sinasabi nga niya ay wala nang intention, Mga nagpakilalang dating miyembro ng religious group ni Apollo Kibuloy, isiniwalat ang mga umano'y pang-aabuso sa samahan. Noong 2000, hindi ko malimutan, higit 50 yung pinalo doon sa gym. Alam mo yung pumapalo, yung parang papalo ng ahas? Paano mo nalaman na si Kibuloy yung nag-order nun at hindi lang yung mga underlings niya? Una kasi, pinipilusit niya lahat. Sinasabi niya ganyan, na parusahan niya tapos magagalit niya siya, tapos inuutusan niya yung ministro. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po at ako din po ay nakaranas na babatukan ni Kibuloy. At ako din po ay nakaranas na ipahiya sa harapan ng mga members at workers ni Kibuloy. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. At noong una po akong magsalita, in 2019, ako po ay inalok nila na bayaran upang manahimik. Paghahanda ng kanyang pagkain, paglilinis o paglalaba ng kanyang mga damit, pero pati pagpapaligo sa kanya at saka pagmamasahe sa kanya. At sila daw ay inoobligang magkaroon ng sexual relations kay Kibuloy. Anak ng babaeng binaril sa loob ng Victory Liner bus, itinuro ng isa sa naarestong sospek na siyang utak ng krimen. With regard doon sa lumalabas siya na in-implicate siya doon sa case at kasama sa gathering ng mga evidence natin yung pag-establish lahat through case build-up. Pagbuo ng Task Force El Nino, ipinag-utos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maibsan ang epekto nito. Ang utos ni President would be to categorize actions into short and medium. Yung short, kaagad-agad. Yung madali, we have to be realistic. So marami namang talagang nakaplano at ginagawa na. We just have to make sure that the coverage would also expand according to the forecast. Private hospitals naniniwalang dapat ibalik ang mask mandate dahil sa pagtaas ng respiratory illnesses. Mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa muling tumaas. Get-together at mga parties isa sa nakikitang pinagmumulan ng hawaan. Dapat talaga ngayon ibalik muna natin yung mask mandate kasi talagang sa tingin ko tumataas na ulit talaga ang symptom wise yung cases ng COVID or COVID-like
illnesses. Pagsusulong ng charter chains o chacha aarangkada na sa Kamara sa susunod na taon. Ilang senador magkakasalungat ang posisyon sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon. If the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat wag payagan. Is this the right time na mag-election ulit? Parang baka muli maging biktima yung sino mang magtutulak nito na gusto lamang palawigin yung kanilang termino, which is a valid point. Ang kulit naman! Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ng todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan? Bakit ganun? Ang kulit! Isa patay sa nasunog na warehouse ng plastic sa Giginto, Bulacan. Sumabog na makina, isa sa tinitingnan ng Philippine National Police na sanhi ng sunog. Silalim po ng makina, sumabog yung apoy. Sunog po sa makina po, injection machine, production. Ang initial investigation na lumalabas ay nagsimula yung sunog sa machinery area. Apollo Kibuloy, iimbitahan sa pagdinig ng House panel kaugnay sa issue ng prangkisa ng SMNI. We can subpoena if needed, but maybe during the process of the hearing of the bill, then that's the time we will ask his first question. COMELEC idineklarang failure ang bidding para sa gagamiting teknolohiya sa 2025 automated polls. Second round ng public bidding maaring isagawa sa Enero ng susunod na taon. Under the rules, what will happen if a lone bidder is declared ineligible? So dahil nag-iisa siya, magkakaroon po tayo ng failure of bidding under Republic Act 9184. Magkakaroon ng mandatory review ng ating bidding documents, ng terms of reference, saan nagka-problema. And then, walang choice kundi mag-i-issue po kami ng panibagong terms of reference, magkakandak po tayo ng second round of competitive public bidding. Mga traditional na jeep na hindi makakasama sa consolidation ng prangkisa hanggang sa December 31, magiging kolorum na ayon sa Department of Transportation. Again, December 31, pang-anim na po naming extension yan. Hindi po ito bulagaan, hindi po ito biglaang pinatupad. Kung sakali man na hindi po talaga hahabol ang ating mga unconsolidated operators, ay hindi na po may extend yung validity ng kanilang prangkisa. Magiging kolorum po. 1 milyong pisong pabuya inilabas ng PNP para sa makapagtuturo sa mga sospek sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Meron na rin pong 1 million reward na inilabas para for the immediate identification po nitong dalawang POIs po natin. So hopefully by publishing their pictures, please help us share this picture po para madali po nating matunton ang kinakokoonan po nitong mga POIs po na ito. Transport crisis sa 2024, ibinabala ng piston at kilusang Mayo 1, bunsod ng mga jeep na mawawala ng prangkisa dahil sa PUB modernization. Ang direct effect niyan ay hindi na makakabiyay ang mga public transport pagdating ng January. Ang epekto niyan ay malalang transport crisis. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, itinangging pinagbantaan si Representative Franz Castro. Reklamo sa kanya ng mambabatas, pinadidismiss. Wala naman doon siyang intent to threaten kasi daw kinikwento lang naman daw niya yung advice niya kay Vice President Sara. Ako ay nagtitiwala sa ating counsel doon sa merit ng case na pinail natin at nagtitiwala ako na makukuha natin yung hustisya. Nakitang pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa bansa, hindi pa dapat ikabahala ayon sa Department of Health. Ngunit iba yung pag-iingat, binigyang diin pa rin ng kagawaran. I'd like to tell this sa public, we shouldn't be worried about COVID-19 anymore because according to our infectious disease experts, the most recent variants of interest are just like the common colds. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit,
Kapitulo 10, talatang 3 na nagsasabi, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siya ang lumalang sa atin at tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan at mga tupa ng Kanyang pastulan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licoz. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang hapon.